Yeah, Yun yung maganda ring paraan para magawa mo yung below your means, yung pagbabudget. Kumbaga sa isang buwan, bago ka pumasok sa buwan na to, dapat nakabudget na. Kung ilan lang yung gagastusin mo para sa pagkain, para sa luho. Hindi naman masamang i-treat yung sarili minsan di ba? Because it's food. Paminsan-minsan, i-treat mo din yung sarili mo. Deserve mo din naman yan. We are broke. Yes. Nasa isip namin na broke kami para hindi kami gagastos ng ganun kabongga. Yung simple lang, tapos minsan yung luho namin, pagkain lang, okay na kami doon, di ba? Para sa mga students pa, paano kayo magbabudget? Track nyo yung expenses nyo. You check your lifestyle. Kasi yun napapansin ko sa maraming teenagers right now, parang they don't check their lifestyle. Nako-compare sometimes yung sarili with others. Peer pressure or kaya naman syempre dahil gusto lang natin maranasan yung luxury of life. Meron kasi tinatawag na delayed gratifications. You have to remember that word, delayed gratifications, because napakasarap na dumating ka na sa point na meron ka ng sariling money, nakakapag-earn ka na, and you experience the lifestyle that you've really wanted. Mas okay yun kesa ipipilit mo ngayon na magkaroon ng lifestyle na hindi mo paabot or mapapush yung parents mo to give you something more than what they can afford. Maganda yung delayed gratification. Practice it. It's because it's for you as well. It's for discipline. You build your own discipline when it comes to spending money, and that would add up to your character.